Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa akin. And actually, hindi naman talaga kabilisan yung takbo ko. At buti na lang talaga hindi si expressway inabot ko. Uwi nga pala ako ng Mindoro dito, galing akong Cavite. Siyempre dahil may hinahabol tayong oras at nagmamadali tayo sa SLEX na tayo dumaan. Alians kasi mga 1 or 1 hour and a half na kaya man pumunta ng Batangas Pier. At syempre nakauwi naman ako ng maayos. Buti na lang. Kaugalian ko nga rin pala na bago ko gamitin yung motor, tinitingnan ko muna yung pressure ng gulong. Kabilaan niya. Sa Manila ko, chinek ko bago umalis. Pero chinek ko ulit siya, eto na yung tumambad sa akin. Binilugan ko na para mas madali ko siya makita. Bagong-bago lang tong gulong na to at yung motor na to. Actually itong Benelli TRK na to. 6 months pa lang sa akin to at tinan mo naman yung gulong niya, napakakapal pa pero nagkakaroon na siya ng crack. Akala ko lumang stock tong gulong nito kasi ganito yung mga nangyayari sa mga owner ng Benelli TRK 502X. At ako ganito rin yung kilakalikotista at yung iba pang mga vlogger na mayroong mga Benelli TRK 502X. Kaya tingnan ko yung date ng gulong. Chinek ko yung pinakagulong ko sa harapan yung date. Tingnan nyo naman 0124 meaning first week of 2024. Sa inyo kung bibili kayo ng motor, check nyo lagi yung gulong, especially kung big bike at scooter yan. Tingnan nyo naman itong likod 19-20-22. In weeks of 2022 pa siya. Meaning bago yung harap na gulong, luma yung stock sa likod. Kaya kung bibili kayo ng bago, titingnan nyo palagi. Para wala maging problema kagaya. Hindi na ako sa Maynila nagpapalit ng gulong dito lang sa Calapan Oriental Mindoro. Nandito yung Black Circle. Mga pinakamalaki at trusted na shop dito sa Mindoro. Kung kailangan mo ng mga piyesa, marami sila dito. Halos kumpleto sila dito. May branch nga pala to sa Pinamalayan. Kung gulong sana is yung Michelin. Pang adventure, ayoko na ng Metsler na nakakadala. Ginamit ko pa rin yung motor pero dahan-dahan lang yung driving natin. Hindi natin siya pinaspasan. Mamaya pag pinilisan natin is masabugan tayo. Kaya ang dali-dali ko nang pinasok yung pinakamotor sa loob ng shop. Kadami nagpapagawa nga pala dito. Kung taga Mindoro ka, naghahanap ka ng trusted na paggawa at dito sa Black Circle. Ito na lang, meron silang stock dito ng gulong. Actually, hindi ko nga nakita yung Michelin. Dahil kailangan ko ng gulong para mapalitan to at magamit ko yung big bike na to. Actually, ginagamit ko to pang everyday use dito. Kasing traffic sa Mindoro kaya sa Maynila napaka-traffic scooter yung gamit. Napakabigat ng Benelli TRK 502X. Tingnan nyo naman, inapakan ko pa talaga. At syempre, pinalitan na yung gulong. Dito nagkukulay din nga pala sila ng Magsito. Tingnan nyo, napakadami ng kulay. Nagpa-powder coat sila dito kaya napaka-astig at kompleto din ito. May mga upuan din dyan. Iba't ibang klase ng gulong ng mga scooters. Pinakalas na nga pala yung gulong ko sa pinakalikuran. Alam ko, bihira lang yung shop na mayroon pang kalas ng gulong ng mga malaking big bike. Ito nga, kinakalas na yung gulong at medyo nahihirapan nga siyang kalasin kasi napakatigas niya. At lalabas talaga ugat mo sa leeg kapag binababa mo. Ang maganda kasi dito, kompleto sila ng gamit at maingat yung mga mekaniko. Actually, naka-interior pa ngayon, hindi ko pa siya napapa-tubeless. Benelli TRK kasi yung rim niya is hindi siya pan-tubeless, talagang pang-tube talaga, so meaning may interior pa siya sa pinakalob. Sa Maynila, ipapa-tubeless ko. At ito nga, hinahatak na yung pinakabitukan niya. Tingnan nyo naman. Hirap na siyang tanggalin yung pinakagulo. Ko, papalitan ko na nga rin pala yung harapan. Siyempre, harap at likod na nga pala yan. Dapat yung ilalagay ko pero walang oversize na karo sa likod. Itong ginamit ko is Eurogrip nga pala siya. Hounds na oversize. Ito yung pang mga BMW GS talaga na nasa likod. Ito rin yung ginagamit ni Idol SMB Motovlog sa multi-strada niya. Sila kasi na karo, wala siyang partner sa likod kaya Eurogrip na lang ilalagay. Eurogrip lang yung available na may partner. Para sa akin kasi, wag mong titipidin yung motor mo kasi mas mahal nga naman yung bill sa ospital sa presyo ng gulong mo. At itong gulong na to, nga pala is yung pair nito. Record is 16,000 na siya. Kasi so mura na, quality pa. Pero nag-decide ako na palitan rin yung harapan. Tingnan mo naman, hirap na hirap silang ilagay. Actually, tatlo nga sila dyan, pinagtutulungan nila yan. Na kasi kapag nagpalit ka ng likod, harap at likod na para pantay yung kain niya. Ewan ko lang, para sa akin, ganun pa sa inyo. Ano masasabi nyo about dun sa ganun? Bang hinihintay ko, pumasok nga pala ako sa loob ng shop nila. Ito yung pinakaloob ng shop nila. Maraming helmet at mga parts nila. Kompleto nga pa sila dito ng mga panggilid, mga shop. Kotaro, TRC, kompleto sila dito. Mga Toyota, Tusho, meron din sila. Halos kompleto rin. Yung mga Airsus, meron din sila dito. Nakabit na yung likuran. Harapan naman ang papatanggal natin at papapalitan ng gulong. Bakit nga naman kasi tinan kung magkaiba yung harap na gulong at yung likod na gulong, mukha siyang tricycle. Baka naman manibago ako kapag dinadrive ko na siya kasi nga naman magkaiba na yung gulong. Yun nga, tinatanggal na sa dulo yung gulong ko. Napalitan na siya ng bagong gulong. Actually, may na-offer sa akin na V-Star para dito sa size ng gulong. Para sa akin, offense, ang dami ko kasi nakikita ng mga V-Star na nagsasabugan. Kapit bahay kami, naka V-Star yun. 4 months pa lang, pudpud na kaagad. Normal driving habit lang naman yung ginagawa niya. Lang ha, siguro case-to-case basis kayo, naka-experience na ba kayo? Ano ba masasabi nyo about sa V-Stars at dito sa may pinaka-Eurogrip Tailhound STR nga pala itong pinalagay ko dito. 2 hours tapos na kaagad siya. So kailangan ko na naman i-break-in period itong gulong na to. Pero mga about 10 to 15 kilometers, medyo mga dahan-dahan lang tayo. Siyempre, iuwi ko tong lumang gulong, siyempre ebidensya yan. At siyempre, alaala din yan. Siyempre, dagdag kalat din sa bahay at yung isa sa harapan naman is magagamit pa natin niya sa spare. Just in case na kailanganin natin ng pinaka-spare tire. Para sa akin, pagdating sa motor, yan yung mga bagay na wag mong titipirin, lalong-lalo na sa gulong, brake o kaya mga brake pads, especially mga steering. Yan yung pinakamahalaga sa lahat. Tandaan nyo, mas napakadali lang kitain ng pera, trabahuhin mo lang. Pero yung buhay, hindi mo yan maibabalik. Sarap gastusan yung may mga bagay na may value kagaya nito. Siyempre, wala kasi ako na kapag inalagaan mo yung motor mo, is aalagaan ka rin ito. Agree ba kayo sa akin? By the way, tapos na nga pala at paalis na nga pala kami dito. Dahan-dahan lang yung takbo kasi nga break-in period pa itong pinakagulong na to. Baka mamaya madulas-dulas pa or talagang madulas literal. Kasi nga may mga factory coating pa yan. Kaya kung bago yung gulong mo, wag mo kagad ipapaspas. Baka maaksidente ka lang. At nung paalis na nga ako dito, yung may-ari nga pala. Pansin niya yung sticker ng Eagles sa pinakamotor natin. Yung pala kuya din pala siya. Ano lumabas ako, kinamayan niya ako. Ngayon lang niya kasi nakita yung sticker.
Napakagulo ng pamunuan ng Eagles ngayon. Lahat ng mga Eagles mga kuya is nagkakaisa naman yan. Shoutout nga pala sa lahat ng kuya dyan at shoutout din sa CLR 57. Palok masigasig Eagles Club na kinakabilangan natin. Upload tayo ng mga iba't ibang mga biyahe serye natin. Titingin ko wag na wag kayong manghinayang ng pera para sa motor nyo kasi safety nyo yan. Mga tropa dyan, ride safe palagi at mag-iingat kayo palagi.